Maraming bagay na kailangan mo marinig kung ikaw ay 15 to 20 years old. I wanna introduce myself first for you na 15 to 20 years old. I am Migs Flores. I have generated my business. I started at 21. I have created my first million when I was 23. Right now, I have 4 businesses and maybe it is a kind of life that you are looking for and wishing for as well. First thing na kailangan mo maintindihan is your only job right now is to learn and grow. You can use all of your time to grow. Don't think about money yet. Number 2, don't be afraid to fail. You know you can fail for the next 5 years and it will not really matter. Remember, I started age 21. Can you imagine, you are 15 to 20, kahit pumalpak ka ng ilang taon, okay lang naman. And number 3, kaya ako pinakilala yung sarili ko. Ako mismo yung magsasabi sa'yo na naniniwala ako sa kakayanan mo and I believe in you. And if people don't believe in you and they have less results than I have, listen to me. At para mabigyan tayo ng tips kung paano nga ba kumita at yumaman, makakasama po natin ang life and finance coach na si Coach Migs Flores. Maraming salamat. Good morning. Ating mga kada. Yes, at makakasama rin natin ang businessman na natulungan ni Coach Migs na si Joms Angeles. Good morning and welcome po dito sa Kada Umaga. Hi, good morning everyone. Good morning mga kada. Yon. Ang tanong, ikaw muna, Migs. May tanong ako sa'yo, Coach Migs. Meron bang formula para yumaman? Bigyan mo kami ng formula. Ang ganda ng tanong, no? There is no specific na path para yumaman, pero merong blueprint. Okay? Ibig sabihin, meron ng mga nakagawa in the past. So, ang kailangan na lang tignan is tignan yung characteristic. Paano siya nangyari? Para pwede mong i-apply sa sarili mong buhay. For example, meron akong tinatawag na 3 R. Para mas guminhawa yung buhay ng ating mga kada. No? Number 1 is right mindset. So, lahat ng mga nakita kong successful na tao, including myself, will have the right mindset. Anong example niyan? 3 years ago, merong sobrang nangyari globally, ang tawag doon pandemic. March 14, nung lumabas ang enhanced community quarantine. Many people, of course, nag-struggle. Pero there are also some people na hindi naman natin madedenay, some people, talaga namang gumanda yung negosyo. Nakapagsimula. May mga content creator na nagsimulang kumita. May mga tao na work from home na dati settle lang sila sa trabaho, naghanap ng ibang side hustle, naghanap ng ibang side income, at nagkaroon ng break. So anong ibig sabihin? At a specific time like that, people can look at it from a negative mindset or on a positive mindset. So number 1 is right mindset. Number 2 is resourcefulness. That's my second R. Bakit importanteng to? Ano ang pinakamalaking asset na meron ang lahat ng tao ngayon? Cellphone. Ang cellphone ay sobrang powerful na lahat pwede mo nang gawin kung gusto mong kumita, gusto mong mag-ipon, at gusto mong palaguin ang pera mo. Hindi mo na kailangan lumabas. Correct. Nasa cellphone na lang lahat. Therefore, the question is, paano mo ngayon gagamitin yung cellphone to be resourceful para naman mas gumanda yung iyong buhay. And number 3 is responsibility. Bakit siya tinawag na responsibility? Kasi kahit anong resourcefulness natin, kumita ng mas malaking income, kung hindi tayo responsable sa pera natin, walang matitira. Mauubos at mauubos lang din. No, isa sa mga nakakalungkot na senaryo ngayon in the age of social media is naglipa na yung mga scam. Bakit? Because maybe nasilaw sa irresponsible schemes, hindi ginawa ng tama, kaya naubos din at nalimas lahat ng pinagpaguran. So, sarap makinig sa'yo, Coach. Ay, salamat po. Grabe, nakatutok lang talaga ako. So, right mindset, resourcefulness, and responsibility. Gusto ko mag-focus sa resourcefulness. So, nabanggit mo kanina yung phone. Pwede bang bigyan mo kami ng example, yung specific ba, kung paano ba namin magagamit yun? Kasi ang dami namin nakikita, we can apply for work from home. We can earn money from the social medias, pero paano ba? You can become an influencer. Ito, thank you. No? Ngayon, napakadali na lang kumita. Sasabihin ko po yun, no? Napakadali na lang talagang kumita ng pera ngayon. Napakaraming paraan. For example, meron ng mga online job apps. For example, meron tayong Upwork,
or mga freelancing jobs. Ano yung mga freelancing jobs? Explain ko lang ng konti. For example, ikaw ay assistant sa iyong trabaho. Yan ang iyong trabaho, assistant. Alam mo ba na after your office hours, you can do the same amount of work, pero ang kliyente mo or ang pinagtatrabahuhan mo ay abroad from the US or from the UK, anywhere in the world. They will pay you dollars. So, after your 8 hours, magtrabaho ka, meron kang sahod, pero sa bahay mo, pwede mong gawin yung parehong trabaho, pero dolyar na ang kinikita mo. So, ibig sabihin, that's one way. Number 2, nabanggit natin kung meron kang maliit na negosyo, you can use Facebook. No? Yung Facebook advertisements ngayon, yung algorithm ni Facebook, hindi ko alam kung napapansin nyo, merong mga tinatawag na suggested for you. Yes. Sa inyong mga Facebook. Ibig sabihin, ito yung mga interest mo na binabato ni Facebook kasi feeling niya interesado ka dyan. The more na interesado ka sa isang bagay, the more na ibabato yan ni Facebook sa'yo. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang maliit na negosyo at mahilig yung mga kaibigan mo sa pabango at meron kang maliit na pabango na negosyo, small business, kapag in-advertise mo yan, ibabato yan ni Facebook sa mga mahilig sa pabango. Naka-target na kasi. Naka-target na. So, ibig sabihin, pwedeng mong palaguin yung negosyo gamit ang Facebook. No, nabanggit nyo, Ma'am Diana, yung influencer. Opo. Ang Facebook, meron siyang monetization tool, saka YouTube. Kapag meron kang video that will last for 3 minutes at nag-generate ito ng viral contents, si Facebook binabayaran ka. Etong mas maganda. Akala nung iba, ang hirap naman maging content creator, ang hirap naman maging influencer. Can you imagine right now, hindi mo na po kailangan ng DSLR camera para yan. Yung cellphone mo, kahit gaano man kamura yan, yung megapixels niya ay katumbas na ng isang camera in the past. So anong ibig sabihin? In-upload mo sa Facebook. Ito yung strategy ko po, no? Honestly. Hindi na ako gumagawa ng ibang content sa YouTube. Kung ano yung pinost ko sa Facebook, ipopost ko lang din sa YouTube. Same content. Gano'ng kahaba yun, Coach? 3 to 5 minutes. Meron bang minimum si YouTube? Si Facebook, 3 minutes, sabi mo, right? 3 minutes. Pero si YouTube? Si YouTube, at least 3 to 5 minutes, pero kailangan kasi ng 4,000 watch hours. Correct. Bago Pero, ka mag-monetize. para bago ka mag-monetize. Correct. Pero after 4,000, yung 4 to 5, let's say 4 to 5 minutes mo, same content lang yan, ha? Parehong kikita. Pareho kang magmo-monetize. Ngayon, ito pa, meron si TikTok. Si TikTok, hindi ka nagmo-monetize sa video. Meron siyang tinatawag na TikTok Shop. Yung TikTok Shop, hindi mo naman kailangan na ikaw mismo yung maging supplier. Or ikaw yung mag-manufacture ng product. Meron tinatawag na TikTok affiliate. Ano yung TikTok affiliate? Ito yung nakikita nyo mga yellow basket. No? Meron kang pabango na nagustuhan, meron kang biniling suksukan ng cellphone sa kotse, meron kang biniling suksukan ng cellphone sa computer. Correct. You will make a content, you will affiliate yourself, put in your yellow basket, tapos sabihin mo na ang commission dyan na binibigay usually is between, let's say, 7 pesos to 20 pesos. Huwag mong tignan yung 7 pesos to 10 pesos. Tignan mo yung number ng bibili. Kasi kung 100 bumili yon, 700 to 1,400 pesos yun. Kung 1,000 yan, times 10, 7,000 to 14,000 pesos. What's the point? Magbi-video ka na rin lang, wala ka na, yan naman trip mo nagsiselfie ka na rin lang Yes, diba? true. May caption ka nga ngayon diba? Day 3 of 365. Tapos may motivational quote ka na walang relate sa selfie mo, di ba? Oo nga, ganun nga minsan, Coach. So, gagawin mo. So, Minsan, mo na rin. ChatGPT, pagkuha ng ano namin. Uy, wag mo i-reveal yung sikreto ko. Ganyan, ChatGPT. So, gagawin mo na rin lang, might as well get into the opportunity of possibly earning from it. What's the point? The only point here is resourcefulness. Marami na pong paraan para kumita ng pera. The question is, paano mo siya gustong i-take advantage by studying about it and applying it? Yeah. Nakakatuwa yun. Actually, kasi maganda ang alam natin kung paano kumita. Pero itong tanong, how do you stay? Or paano hindi ka humirap? Kasi minsan we're living paycheck to paycheck. Agree. So paano yun, Coach?
Ito, sana simulan na natin to, natuparin na yung mga New Year's resolution. No? Action na, action. Siya, New Year's wishes na ang nagaganap, no? Na parang wish ko lang. Hindi. New Year's resolution, and it starts with the point number 3 I said a while ago, which is really about responsibility. Ito yung hindi naintindihan ng tao. Kapag responsable ka, hindi mo kailangan maging disiplinado. Why? Because responsible ka na to begin with. Yes. So you don't even have to discipline yourself because you're already responsible. Anong yun yung example discipline mo. ng totoo naman po na the way to be wealthy or rich, maging yayamanin, is to increase your income. Yun naman talaga yung way kasi sky is the limit, kumbaga. Pero you cannot increase your income if you're not responsible. Sabi nga nila, quotable quote, if you cannot be faithful with the small, how can you be faithful with the big? Correct. Ibig sabihin, kung yung 5,000, hindi mo kayang pagkasyahin, discipline. Hindi by chance. Paano pa kaya yung 10,000? Paano pa kaya yung 100,000? Kung ito, no? Kung sa maliit na meron ka, uunahin mo yung yabang. Lalo na ngayon 2024, di ba? Yes, yes. Ipopost mo lahat yan. Ipe-flex mo. Oo. Kung uunahin mo yung yabang, bago yaman, palitan na natin yung title, gawin na nating yayabangin. Huwag nang yayamanin, no? And let's not leave paycheck to Yeah. Pero alam mo yung ito, maganda dyan, ito ang naturuan mo, si Joms. Si Joms, Yes. gusto namin malaman. Yes, kumusta ang Oo. experience mo nang i-mentor ka ni Coach Migs? Yan. So, nung nag-start ako with Coach Migs in the year of 2019, nag-start ako in my sales industry kasi before, nasa corporate din ako, human resource professional ako for 5 years before joining sales industry. So, when I was starting, ako yung type ng tao in a sales force na wala talaga akong background. So, ibig sabihin, in terms of knowledge, we are part of a life insurance industry. Wala akong any investment knowledge, wala akong any insurances knowledge. Pero because of the mentorship that I went through with Migs, talagang natulungan niya ako to the point na I qualified last year as an MDRT, wherein only 2% of financial professionals qualify worldwide. Ano ba yung pinaka natutunan mo sa kanya? Yung lesson na pwede mong ma-share din sa mga kada natin? Siguro ang lesson is, number 1, don't settle for only one income stream. Talagang look for another. Because the moment na hindi mag-work to, at least there are still another income stream na gagana. Hi mga ka-Net25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.